Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, iisang Diyos na totoo, wagas, dalisay at tunay. Nagpupuri, nagpupugay sa iyo, Santissima Trinidad. Nagpupuri, nagpupugay sa iyo, Santissima Trinidad. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Pagdiwang po natin ng dakilang kapistahan ng Banal na Santatlo o Santissima Trinidad. Tatlong persona sa isang Diyos. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, magsisimula tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, tungtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugdog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga nagpapamisa, ang mga kasama nating nagsisimba, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga may pinagdaraanan ngayon sa buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maaasahan at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa katauhan. Sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, taglay ang pag-asa sa pagkamapagmahal at pagkamaawain ng Diyos.
Isinamo ni Moises na wag silang pabayaan ng Panginoon kahit na sila ay may katigasan ng ulo. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, tumapya si Moises ng 2 bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, "Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat." Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhatiang pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Sa ikalawang pagbasa, itinatagubilin ni Apostol San Pablo na mabuhay sa pagkakaisa upang sumaatin ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Dakilang amang mahal, Anak Espiritong Banal, noon ngayon kailan pa man. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi kong pagpupukay sa inyo. Salamat po sa sakripisyo nyo. Gayon din sa mga nagpapakabuting alagad ng batas. Sundalo, Navy, Police, salamat po. Salamat din po sa mga guro na ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya para makapagbigay ng karunungan sa mga tinuturo nila. Salamat po sa inyo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. So ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang dakilang kapistahan ng Diyos mismo. Ng Diyos na para sa ating mga Kristiyano, Katoliko, ay isa, pero mayroong tatlong persona. Ama at Anak at Espiritu Santo. Ganito po kasi ang paraan ng pagpapakilala na ginawa ng Diyos para sa sarili niya, lalong-lalo na sa pamamagitan ni Kristo. Nasabi nga ni St. Paul sa Colossians 2 verse 9, ay pinanahanan ng kapuspusan ng kalikasan ng Diyos. Kaya si Jesus ang the fullness, kalubusan ng pagpapakilala ng Diyos. E di po ba si Jesus mismo na kapuspusan, kalubusan ng pagpapakilala ng Diyos ang nagsabi sa John 14:16. Dadalangin ako sa Ama at siya, dalawa na yon, upang kaibigan niya ng isa pang patnubay. Tatlo na yon. Sa maraming mga instances, ipapakilala ni Kristo, tatlo ang persona ng Diyos. Not to mention, bago siya umakyat sa kalangitan, anong sabi niya? Humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na pinagdugtong-dugtong niya sa pamamagitan ng dalawang at or and sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo to connote equality and unity in the Trinity. Baka sabihin ninyo, sa New Testament lang o kay Kristo lamang na ira nang siya'y magkatawang tao, nagpakilala ang Diyos. No. Kasi ang Diyos ay the same yesterday, today, and forever. Kung nagpakilala siya sa pamamagitan ni Jesus in the New Testament, nagpakilala rin siya in the Old Testament. Yun nga lamang, hindi pa ganong malinaw. Kasi nga, ang fullness, minarapat ng Diyos na ang fullness ng kanyang pagpapakilala ay kay Jesus. Pero in the Old Testament, meron na. Again, hindi pa lang malinaw. May mga patikim na. Halimbawa, mismo sa unang libro, Book of Genesis 1:26, bago likhain ng Diyos na ito ang tao, anong sabi niya? Let us make man in our image. O, kita nyo? Bakit sasabing, let us, kung isang persona lang siya? Our image.
Huwag na tayong lumayo sa ating unang pagbasa ngayon. Napansin ninyo yung Santissima Trinidad dito? Hindi nyo ganong mapapansin kasi nga patikim pa lang eh. Pero narito na. Nakipag-usap si Moises sa Diyos na bumaba sa ulap. Nasaan doon ang Santissima Trinidad? Ang Diyos na siyempre iniisip natin Diyos Ama kasi Old Testament to eh. Yung Diyos Anak sa New Testament eh. Pero hindi magkahiwalay yan. Kaya nga, ang Diyos Ama, nang kausapin ni Moises ay tinawag niyang Panginoon. Sino bang tinatawag na Panginoon? Si Jesus. At paano siya makikipag-usap sa hindi niya totally nakita? Maaaring ito'y nakita niya sa anyo ng tao pero hindi pa tao sapagkat hindi pa nagkakatawang tao si Kristo. Kaya dito ang kausap ni Moises, ang Diyos Ama, pero nandiyan din ang Diyos Anak. Nasaan ngayon ang Espiritu Santo? Tetestingin ko kayo kung nakikinig talaga kaya. Nasaan ang Espiritu Santo? Di ba? Nung nakaraang linggo, anong sabi natin? Ang Espiritu Santo ay sinisimbolo din madalas sa Biblia ng oil, wind, fire. Ano pa isa? Ulap. Nakita nyo na? So nandito na siya. Marami pang ganito eh. May mga patikim na. Yun nga lang, again, hindi pa malinaw. Kasi lilinaw lang talaga. Actually, palinaw ng palinaw. Kay Kristo. May paliwanag dito sa San Pablo. Sabi niya, sa 1 Corinthians 13:11, nung ako'y bata pa, kung magsalita ako, kung mga tuwiran ako, kung mag-isip ako, bata. Ngayong ako'y nasa sapat na gulang na, tinalikdan ko na ang mga asal bata. Sa kasalukuyan, ang nakikita natin ay parang malabong larawan sa salamin. Pero darating ang araw na ito'y malalantad sa atin ng harapan. Sa ngayon, bahagya pa lang ang nalalaman ko. Pero darating ang araw na malulubos ang kaalaman kong ito. Ganon, gradual. Depende sa pangunawa natin. Nagpapakilala ang Panginoon. Old Testament, New Testament, hanggang sa ngayon. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ano sabi ni Kristo? Darating ang isang pangpatnubay, ang Espiritu Santo, at ipapaalala niya sa inyo ang lahat ng sinabi ko sa inyo. Hindi sinabi ni Kristo, darating ang Espiritu Santo at magbibigay siya ng bagong turo sa inyo. No! Sapagkat yung turo ni Kristo, na sabi niya galing sa Ama, yun din ang ituturo ng Espiritu Santo. Sapagkat wala silang ibang ipinakatuturo, kundi siya mismo ang pagpapakilala niya. Hanggang sa ngayon, nagpapakilala sa atin ng Diyos. Hanggang tayo mapunta ng langit, yes! So sasabihin ko po sa inyo, na hindi darating ang punto na maunawaan talaga natin ang Diyos. Totally. Kahit na tayo mapunta ng langit, ang katotohanan tungkol sa kalikasan ng Diyos ay hindi pa rin natin masasaid. Kaya nga ang sinasabi nila, pagpunta natin ng langit, wala tayong ibang gagawin kundi ang titigan ang Diyos. Kasi for all eternity, mako-curious tayo, madodrawn tayo sa Kanya. Habang mayroon tayong nararanasan, nalalaman tungkol sa Kanya, we will always crave for even more through all eternity. Sasabihin mong boring yun. Hindi boring yun. Kasi ang Diyos, ang may malaman tayo sa Kanya, ang siyang sagot sa mga hinahanap natin na hindi natin mahanap sa iba. Logical yun. Sabi nga ni San Agustin, kung maiintindihan natin ang Diyos, hindi na siya Diyos. Ang intindihin ng Diyos ay parang pag-asalin ng isang buong karagatan sa isang maliit na butas lang. Maliit na butas, malaking karagatan. Pero hindi natin dapat ikalungkot yan. Sapagkat hindi naman ina-expect ng Diyos na siya'y magpapakilala at nagpapakilala sa atin,
Hindi naman niya na-expect na pag-aralan lamang natin siya. Manaba, ang mas gusto niya, ang maranasan natin yun siya. Tingnan niyo po sa ating mga pagbasa. Yung mga pagbasang pinili ngayon tungkol sa Santissima Trinidad, tungkol ba ito sa technical data? Tungkol ba ito sa information? O ganito ito talaga ang explanation kung paano ang isang Diyos ay may tatlong persona at kung may tatlong persona ay natiling isa. Hindi Hindi technical data Hindi technical info Ano? Karanasan. Ano sabi sa ating unang pagbasa? Ako'y Diyos na maibigin, tapat, matagal na magalit, hindi ako basta-basta nagagalit. Ako yung nagpaparamdam ng aking pag-ibig. O di ba? Karanasan to Karanasan to. Sa ating gospel reading, for God so loved the world. Karanasan to So, more than na pag-aralan, gusto ng Diyos na siya ay ating maranasan. Bakit? Kapag maranasan natin siya, mas maiintindihan natin siya. Yung mga pinag-aralan natin, sasabihin natin, ay oo nga At mas ma-appreciate pa natin pag naranasan natin siya. Katulad ng love, pag-ibig. Ang pag-ibig, pwede nating pag-aralan dito. Pwede tayong mag-research tungkol sa pag-ibig. Pwede tayong mag-interview ng mga umibig na. Pero, iba pag ikaw ang umibig. Kapag dahil sa pag-ibig ay hindi ka na makatulog. Kapag dahil sa pag-ibig ay nag-iipon ka pangbigay ng gift sa love mo. Kapag dahil sa pag-ibig ay kahit na signal number 4 yung bagyo, papasok ka sa trabaho dahil nandun ang jowa mo. Kapag dahil sa pag-ibig ay nasaktan ka na. Men! Iba yon. Iba sa napag-aralan mo dito yon. Mas lalalim ang appreciation mo sa pag-ibig. Ganon! Kaya gusto ng Panginoon, more than na pag-aralan natin siya, maranasan natin siya para mas ma-appreciate natin siya. Tama-tama, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sabi ni St. John, God is love. Hindi lang for God so loved the world. Dahil ang Diyos mismo ay pag-ibig. God is love. Sa kalikasan niya, siya ay pag-ibig. Ito magandang explanation, simpleng explanation sa Diyos. Kung ang Diyos sa kalikasan niya ay pag-ibig, hindi po pwedeng nag-iisang persona yan. Bakit? Sino mamahalin yan? Paano magkakaroon ng pag-iibigan kung nag-iisa yan? Simpleng-simple yun. At dahil ang Diyos ay pag-ibig, mas ma-appreciate natin siya kapag maranasan natin ang pag-ibig. Ay, oo nga, ganon. That's the very reason why sa ating ikalawang pagbasa, ang sabi ni St. Paul, encourage one another, agree with one another, live in peace, amuhay kayo sa kapayapaan, so that the God of love and of peace will be in you, will be with you. Na para bang sinasabi sa atin ni San Pablo, sa mundo, sa bansa na ating ginagalawan, lalong-lalo na sa ating pamilya, umayos kayo. Mag-ibigan kayo, magpatawaran kayo, mag-sorry ang dapat na mag-sorry, magbago ang dapat na magbago, tanggapin nyo isa't isa, bear with one another, mag-adjust kayo sa isa't isa, magbigay kayo ng time para sa isa't isa, pahalagahan nyo ang isa't isa, para mas maintindihan, mas maranasan nyo ako. Para mas ma-appreciate yung mabuti ako, na mapagmahal ako, na nagkikira ako sa inyo. Umayos kayo. Hindi tuloy nakapagtataka kung bakit sa dinami-dami ng mga problemang nasasabi sa akin at kinakounseling ko, mapuput na mo Ang pinaka-problemang nakapag-aalis ng pag-asa ng tao, alam niyo kung ano? Problema sa pamilya. Asawang nagloko. Anak na suwail. Mga magulang na naghiwalay. Mga anak na nag-aaway. Kapatid na walang pakialam o malasakit. Yan ang mga problemang nakakawala ng pag-asa ng tao. Yung problema sa pera, yung problema sa sakit, kahit malubahayan, yung problema sa ibang tao, kahit matindi yung problema yan, secondary o nakakadagdag na lang.
Pagdating sa primary cause na nakawawala ng pag-asa ng tao, problemang matindi sa pamilya, sa pamilyang walang pag-iibigan, sa pamilyang nag-aaway. Bakit nga ang Diyos ay pag-asa. At saan natin unang ina-expect na maramdaman yung pag-asa at pagmamahal? Sa pamilya. Yan din ang dahilan kung bakit may marami rin akong na-encounter. Problemang malaki sa pera, problemang malaki sa kalusugan, stage 4, cancer. Pero sasabihin, Father, despite of this, thankful pa rin ako. Napakabait ng asawa ko. Napakabait ng anak ko. Oh, nakita niyo yun? Madali kasing maranasan ang pagmamahal ng Diyos. Madaling maintindihan na mabuti ang Diyos kapag may pagmamahalan sa pamilya, kapag may care sa pamilya, may love sa pamilya, may justice, may unity, may equality, may affirmation, may forgiveness. Madaling magdasal, madaling sumampalataya, madaling umasa. But when there is anger, resentment, jealousy, envy, indifference, coldness, it's very difficult to pray. Mahirap magdasal. And our faith weakens. Our hope diminishes. Hindi dahil umaalis ang Diyos sa pamilya, hindi dahil lumalayo ang Diyos sa pamilyang hindi nagkakaisa, hindi nagmamahalan. Nandun siya. Hindi nawawala ang Diyos. Kaya lang mahihirapan tayo talagang maintindihang mabuti at mapagmahal ang Diyos. Kung ang pagmamahalan sa pamilya ay hindi ayos. Kung ang pagkasama sa pamilya ay hindi ayos. Bakit? Kasi nga kapag ang pagmamahalan sa pamilya ay hindi ayos, ang pagkasama ng pamilya ay hindi ayos, nadadamay ang Diyos. Kasi nga, sino ba nagbigay sa atin ng pamilya natin? Di ba ang Diyos? Kaya pati ang Diyos nadadamay. Bakit ganito yung anak ko? Bakit ganito ang asawa ko? Bakit ganito mga magulang ko? Di ba? Nadadamay ang Diyos. Kaya nawawala ng pag-asa ang tao. Kanino ba ka huhugot ng pag-asa kundi sa Diyos? Nadadamay ang Diyos. Kaya wag ganun, kapatid. Wag ganun. Idamay natin ang Diyos sa magandang paraan, sa magandang dahilan. Ito'y kapag ano man ang problema sa pamilya o sa kapamilya, patuloy kang maging mabait, patuloy kang magmahal, patuloy kang magsakripisyo. Ikaw ang umako ng responsibilidad na hindi kinukuha, hindi ginagampanan ng iba. Hindi sila nagpapakatino. Magpakatino ka na. Wala silang pakialam. Magkaroon ka ng pakialam sa pamilya. Masungit sila, mas maging generous ka. Kung kaya mo naman Hindi lang generous sa pera, generous sa time, generous sa pangunawa. Ikaw nang mag-adjust. Ganun ba? Kasi kapag ganun ka, itadamay mo ang Diyos sa kabutihan mo. Bakit? Ang Diyos ang naglagay sa'yo sa pamilya ko Itadamay mo ang Diyos sa kabutihan mo. In a sense na, may problema man ang nanay mo sa tatay mo, sasabihin ng nanay mo, okay lang. Nandiyan naman yung anak ko, mabait pa rin ang Diyos. May problema man, yung isa mong kapatid, sa isa niyong kapatid, sasabihin ng kapatid mong may problema sa isa niyong kapatid, ayos lang brad, nandiyan ka naman Nandiyan ka May problema man, ang iyong magulang sa isa mong kapatid, kung nandyan ka, kung ikaw ay magalang naman sa kanila, kung kayo nagsasakripisyo, hindi ka nakakalimot sa kanila, hindi mo sila pinababayaan, ay kahit anong problema ng pamilya, basta may nagiging mukha ang Diyos sa pamilya. Madaling umasa, madaling isiping mabuti, magmahal ang Diyos. Doon nararanasan ng Diyos, doon mas nakikilala ang Diyos, at doon mo rin mas makikilala ang Diyos. Bakit? Hindi ka niya pababayaan At bakit? Kasi ikaw ang mukha niya sa iyong pamilya. At doon mo rin mas maunawaan ng Diyos kapag sa kabila ng hirap at sakit, nandyan ka pa rin para sa iba at para sa iyong pamilya, diyan mo maunawaan ng Diyos. Ang Diyos na kung magmahal,
For God so loves the world that He gave His only begotten Son, ang Diyos na kung magmahal, kahit nasasaktan, ay lubos at ubos. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang kalagayan ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, salamat po. Hanggang ngayon, nagpapakilala ka sa akin, pinaparamdam mo ang pagmamahal mo sa akin, pero meron lang ako sanang pinakapangunahing hiling. Sana ikaw ay mas maramdaman ko. Yung buti mo, yung kabaitan mo, yung pagpapatawad mo, yung pagmamahal mo sa pamilya ko, sa mga best friends ko, sa mga taong inaasahan ko. Kasi sa kanila naman talaga ako unang humuhugot ng pag-asang galing sa iyo. Sila naman ay bigay mo sa akin. Tulungan mo rin po akong magbigay ng pag-asa sa kanila. Tulungan po sa kabila ng problema ay maging mukha mo pa rin ako ng pagmamahal sa kanila. Hallelujah! Kahit nasasaktan ako. Hallelujah! Kahit nahihirapan ako. Tulungan mo ako. Gagawin ko. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan. Kung lalapit ka kay Jesus, ikaw sana ang maging daluyan ng pag-asa para sa pamilya mo. Iparamdam mo na kahit anong maging problema ninyo, mabuti pa rin ang Diyos dahil nandyan ka para sa kanila. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaong sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, um, amang maawain, dinggin ang aming panalangin. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin. Para sa simbahang sumasamba sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan, maging tinig nawa siya ng daigdig sa pagpupuri sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga nagkakaiba sa paniniwala, balang araw naway magkasama-sama ang lahat sa iisang hapag. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga panukalang batas na lihis sa diwa ng Santissima Trinidad at sa mga nagsusulong nito upang liwanagan sila ng Espiritu Santo, manalangin tayo sa Panginoon. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga basic ecclesial community sa ating parokya, magbuklod nawa tayo sa pag-ibig at pananalig sa Santissima Trinidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makamit nawa nila ang kaganapan ng buhay sa piling ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panambitan, itulot mong maghari sa amin ang diwang namamayani sa inyo ng inyong anak at ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Handog namin sa iyo, Ama, ang
Manalangin tayo upang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mo pong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasamang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan kaysa ng iyong anak at Espiritu Santo. Ikaw ay isang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu'y di naiba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y isang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya, si Si Kristo'y Kristo'y namatay. namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpakasa walang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihalya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tuhayin mo ang aming pananampalataya, huwag kang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumayin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, kapayapaan. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa
kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, alagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaaniyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Pinag-isa lang may kapal sa diwa ng pagmamahal. Tayo ngayon'y nagdiriwang. Ang Diyos sa may lalanan, sa may pag-ibig na tunay, sa may pagmamahalan ay naroon ang Diyos kung saan man nalalaman ang pag-ibig ay naroon ang Diyos. Lahat tayo'y magmahalan upang tayo'y mapitagan, makalapit sa may kapal. Ang Diyos sa may mananahan, sa may pag-ibig na tunay, saan may pagmamahalan ay naroon ang Diyos kung saan man nananahan ang pag-ibig
pagpaumanhina, makisama ng mahusay, patawarin ng kamay. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Alita'y dapat mapalam sa gagawing pag-alay sa hain ni Kristong banal. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaili. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Bumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you.